Hello mga best, good morning, good day, or good day, good evening sa inyong lahat. Kumusta naman kayong lahat mga best? Bago magsimula, sana nasa healthy and happy life kayo, safe kayong lahat mga best. And sa inyong mga bago, nice to meet you mga best and welcome. And sa mga patuloy na nanood at nag-share ng inyong mga ideas, maraming salamat sa inyong mga best. And alam ko marami tayong natulungan sa mga ideas na sinishare natin. Sa mga simpleng paraan man lang makatulong tayo. So, stay positive tayo mga best sa kabila ng crisis na nangyari ngayon. At magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng mga blessings na natanggap natin. Yung healthy life tayo, yung family and friends natin, maganda yung pagtulog natin at paggising, yung mga blessings tayong nagawa ay, kumbaga may mga blessings tayong kahit pa paano na i-share at may mga blessings din tayo na receive ni God sa atin. So, kung ano kasi yung binigay sa atin mga best, babalik yan sa atin minsan, doble pa. So, minsan, huwag ka masyado mag-alala kung kunti lang yung naibigay mo. Kasi kung yun lang naman talaga ang kaya mo, magpasalamat ka sa Diyos kahit pa paano may nagawa kang tulong. Lalo na sa family mo, mga best, na sa family natin na nangangailangan ng tulong talaga. Kasi wala naman talagang unang makakatulong sa kanila, kundi tayo na medyo kahit pa paano nakaloob ng konti. May ganun. Minsan kahit gipit tayo, natuto pa rin tayong budgetin yung pera para i-share natin. Malaking tulong yun. Kahit minsan naisip natin na maliit yun, sa kanila malaking bagay yun. So maraming salamat mga best sa patuloy na panood ninyo. At sa mga nagtanong, dahil sa inyong mga tanong, marami din kasing kaparehang tanong na meron kayo. Nasagot natin yan. So parang nasagot na rin natin yung tanong nila. May ganong factor. So, sa video ngayon mga best, babasahin natin yung message ng ating kapatid na si The Pinoy Traveler. Marami na siyang tanong mga best. So, dapat minsan sasagutin na natin minsan dalawahin na natin yung iba para kahit papano marami tayong magawang video. So ngayong video, unahin natin yung tanong ng ating kapatid na si The Pinoy Traveler. Ito babasahin natin yung tanong niya. So, Dear Ate Sally, so sinunod talaga yung mga ginawa ko. So, maraming salamat dyan. Dear Ate Sally, having a foreigner partner, what is your stand for those other Pinay who recommend other foreigner friends to marry their friend's family member in the Philippines? Are you in favor of doing such things? Why or why not? So, the next question, is your cassette still working? If yes, can you play my favorite song? Maalala mo kaya may Carol Banawa? Oo, nag-work ko yung ano siya, naka-set siya sa paborito ng mister ko. So, hindi ko na yung ginagalaw. So, nag-play lang yan automatic. Naka-ano kasi naka-timer. Kumbaga, hindi na talaga yan ginagamit. Mga cassette or mga cassette yan. Radyo lang siya nakapokus. So, maaring hanapin natin yung Carol Banawa sa YouTube. May ganong factor. If you play na to, may ganong factor. So, yung tanong kasi niya, ano yung stand ko? Yung mga, halimbawa, agree ba daw ako dun sa what is your stand? Kung ano daw yung idea ko or iniisip ko or opinion ko dun sa mga kapatid natin na nag-recommend ng kanilang foreigner friends na pakasalan or i-partner doon sa family nila or friends nila sa Pilipinas. Ano yung stand ko doon? Yung opinion ko doon sa mga gumagawa ng ganon. Kumbaga yung, halimbawa, may mga nandito na mga kapatid natin na kapag-asawa na dito, tapos meron silang nakilala mga foreigners dito na ganap din ng Pinay. Ini-introduce nila yung family or friends nila sa Pilipinas na single naman or available na maging partner ng kanilang friends dito sa ibang bansa. So, am I favor of doing such things? Why or why not? For me, I am favor to that because in one way, they were able to give a chance for their family or friends to experience the life what they have here in a foreign country. When you are here in a foreign country, like for example, if you are still younger, you can still get pregnant, so you will surely get a wonderful child. May ganung factor, and then you were able to find a job, and that job you can able to help your family. So Tagalogin natin mga best para mas klaro sa inyo. Sa ganyang paraan kasi
nabigyan nila ng chance yung family or friends nila na magkaroon na, ma-experience yung buhay na na-experience nila dito abroad at ang pagkakaroon ng asawang foreigner. At sa ganong paraan, kung dadali na yung friends nila or family nila dito sa ibang bansa, makakahanap yun ng trabaho, bes. At dahil sa pagkahanap niya ng trabaho, malaki ang maitulong niya dun sa family and friends din nila doon sa atin. So, napakalaking tulong yung nagawa mo sa kanya, yung simpleng pag-introduce mo lang sa isang foreigner, dun sa family or friends mo, kung meron ka namang kakilala dito mabait, asawahin niya yun, dadalhin niya dito sa ibang bansa, tapos yung family or friends mo, makakahanap ng magandang trabaho yun. At sa ganong paraan, nakakatulong din siya sa family niya doon sa atin, kasi makakahanap siya ng trabaho. Dito kasi, bes, yung value ng pera, kahit sabihin natin medyo maliit dito kasi marami tayong gastusin. Pero kung ipadala natin yan sa Pinas, malaki yun, bes. Medyo malaki talaga siya. So, malaking tulong ang magagawa ng kaibigan o family mo na nandito na naitulong niya dun sa family. So, magandang paraan siya, bes. Pag meron ka namang kakilalang mabait na foreigner at naghahanap, nagpapahanap, why not? So, go for it and search your family and friends in the Philippines na free siya o available siya o gusto din niya makapag-asawa ng fam. Kasi, isa yan sa magandang paraan na nakakatulong ka. Hindi lang yun sa family and friends mo na tinulungan mo, kundi siya rin, nabigyan mo rin siya ng chance na makatulong sa family and friends niya. So, in my way, I agree to that style. Hindi ko siya nagawa na gawin yung ganyang paraan na humanap ako ng foreigners or meron akong foreigner na kakilala dito. Paano kasi, ang buhay naman is bahay at trabaho lang. So, at hindi rin kami masyadong lumalabas. Hindi kami masyadong ma-party. Hindi kami masyadong nakibanding sa mga ibang friends and people dito. Kahit sa mister ko nga, kahit may party sa work niya, hindi kami pupunta. So, wala talaga kaming kakilala, bes. Wala kami masyadong friends na ganyan. At ayoko namang may kakilala ka dyan na foreigner. Ipaano mo naman, pakilala mo naman yung family ko. Mahirap yung ganun, bes. Paano pag yung ugali nun is hindi mo nagustuhan? Pag nandito ka kasi, kung ano na yung buhay mo dito, buhay ng afam na pinili mo, ganun na yun. Wala ka ng choice. Hindi mo pinisip, oy, maghiwalay na tayo, hindi kita type. Hindi yun basta-basta, bes. Nandito ka na sa country nila, hawak ka nila, may ganun. So, maaring pwede kang makipaghiwalay sa kanya. Halimbawa, kung alam mong kaya mo nang tumayong mag-isa. Pero kung bago ka palang best dito, wala. Kung anong buhay mo, anong buhay na afam mo, iyan yung buhay mo. So, mahirap magbigay ng hindi ka sigurado. Kasi pag may problema sila, ikaw talaga yung sisihin mo, ganun. So, hindi ako nakahanap ng afam na ibigay ko sa family and friends ko. Kasi wala naman talaga akong kakilala, bes. Meron na kaming nakilala medyo matanda na, ganun, yung sa kaibigan ni mister ko, yung nandun kami sa city. Ang sabi, hindi talaga siya nagsalita ng English, best. So, pag mga ganong factor, mostly kasi pag mga matanda na dito, hindi talaga nag-English yan. Kung anong salita nila dito, yun lang yung alam nila, best. So, ang ginawa ko, kasi nagpahanap siya, so pinakilala ko yung pinsan ko. Ang hirap, best, kasi hindi sila magkakaintindihan, kasi hindi talaga nag-English yung matanda. Tapos yung pinsan ko, lagi talaga nagtatanong sa akin, ano yung pinagsasabi niya? Hindi ko alam, parang nawalan siya ng gana kasi nga, boring daw kausap. Tapos yung ini-explain ko rin sa Bisaya, ini-explain ko yung sinabi ng matanda, pino-forward niya sa akin. Tapos nagpo-forward din ako ng isagot niya doon sa matanda kasi nga hindi nga nag-English. Tapos habang tumatagal, sinabihan ko yung pinsan ko, ganito ang itanong mo, sabi ko. Ang tanong ko doon, I want to ask you if you're looking for a wife or just a friend. Ako ang sagot ng matanda is, looking lang niya, ang friend lang daw ang gusto niya. So, sabi ko sa kapinsan ko, huwag mo nang pag-aksayin ng panahon yan kasi nga, na-bored na siya. Tapos, friend lang pala ang gusto. So, hindi sila magkakaintindihan. So, ang hirap. So, nawala na yun. Yun lang yung nagawa ko. Tapos, ang hirap talaga. May kakilala yung mister ko sa trabaho niya. May kakilala siyang nagpahanap. Ang gusto naman is yung nandito na nakatira sa Europe, yung nandito na, at saka gusto ng babae, ang gusto niya sa babae, is yung babaeng, kumaga live-in lang. Sabi ko, ang hirap naman, ang grabe naman yung mga qualification na gusto niya, yung babaeng nandito na, single, at saka, ang gusto live-in lang, ano ba yan? Sabi ko, huwag mo nang lukuhin yung ibang Pinay, ayoko mag-recommend ng taong ganyan. So,
At nakita ko rin yung background niya na kung sino-sinong babae na kasama. So, mga ganong factor. Ayokong magbigay ng mga ganyang klaseng tao. Ang hirap ng, nakikita mo na yung ugali niya. Tapos, i-recommend mo siya doon. So, ang hirap na. So, mahirap din maghanap ng kaibigan natin na nandito na single pa. Kasi mostly yung nandito na is married na. So, mahirap yung ganon. Merong isang nagpahanap na kaibigan ng mister ko. Kasama nga niya sa trabaho, best. Yun lang yung dalawang, meron pa atang isa nagpahanap, kaso ang mga requirements naman ng AFAM na nagpahanap is sobrang high yung mga gusto niya. Gusto niya yung, mostly talaga ang gusto nila yung nandito na. Kasi bakit? Masyado kasi matrabaho para sa kanila, lalo na pag masyado silang busy. At yung pag gusto mo kasing pakasalan yung Pinay, pag nandito sila, sobrang madaming gagawin. Maraming kaibigan yung mister ko dati na nagtatanong daw na, kasi kahit si mister ko dati, yung bago pa niya akong pakasalan, yung LDR pa kami, sobrang nagtatanong yan sa mga kaibigan niya dito. Sobrang daming gagawin, best. Yung ibang foreigner, hindi nila kayang gawin yun. So, gusto talaga nila yung nandito lang. So, mahirap. So, wala akong nabigyan sa mga ganun. So, mga ganun lang. Good luck sa inyo mga best and God bless sa inyong lahat. And sana marami pa kayong matulungan. Yung mga may kakilala, tulungan nyo na yung kaya nyo tulungan. Good luck mga best and maraming salamat to Pinoy Travelers sa tanong. God bless everyone.